Last Sunday po ay pinag-usapan natin ang paano paano nagtagumpay si Abraham sa pagsubok sa puso. So ang title po ay Pagsubok sa Puso. Ngayon po ay ang title ay Pagsubok sa Puso Part 2. Kaya let's continue. Dahil kung ang desire ng puso po natin ay mapalapit kay God, tayo po ay dadaan sa pagsubok. Kaya akin pong re-reviewin uli, Genesis 22. Makikita po natin dito na sinubok ng Diyos si Abraham. At ang pagsubok ay noong hiniling sa kanya na ialay si Isaac. Kaya naman pumunta po si Abraham sa bundok kasama si Isaac at 2 tauhan, may dalang kahoy at apoy. Pagdating po doon sa bundok, nagtayo si Abraham ng dambana, inayos ang kahoy sa ibabaw, tinalian si Isaac, inilagay sa ibabaw ng kahoy. At noon pong tangkang papatayin na ni Abraham ang kanyang kaisa-isahang anak na si Isaac, ay dumating ang anghel, nagsalita, at sinabing, Abraham, huwag mong saktan ang bata. In Genesis 22 verse 12, dito po tayo magsimula. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Marami po tayong naririnig ng mga definition ng tao o Kristiyano na may takot sa Diyos. Well, this is one of them, a very beautiful one. Ang taong may takot sa Diyos ay walang ipinagkakait sa Diyos na kahit ano. Ganyan, ano? Pero let's continue. Just to, para ma-refresh tayo ng pinag-usapan natin last Sunday, alam ko namang tandang-tanda pa ninyo, pero akin na rin sasabihin, paano nagtagumpay si Abraham? Number 1, Abraham knows that Isaac is a gift from God. So, siyempre, kung alam ni Abraham na si Isaac ay gift, okay lang yun. Gift lang naman si Isaac sa kanya. And Abraham knows the difference between the gift and the giver. The giver will give the gift, but the gift will never give you the giver. Number 3, Abraham knows that he is just passing by. Siya ay nagjo-journey lang. Siya ay nagtatravel lang. Ito ang maraming pagkakamali ng iba. Akala siya hindi na mawawala sa lupa. And number 4, Abraham considers giving as worshiping God. Itinuturing niya na ang pagbibigay sa Panginoon ay hindi lang isang gawain na religious thing, kundi ito'y pagsamba sa Panginoon. And lastly, Abraham loves God. So, tumuloy po tayo sa number 6. Paano nagtagumpay si Abraham? Kasi nga po, if you are one of the Christians who said na, Panginoon, gusto kong mapalapit sa iyo, gusto kong mag-reach heights for you, gusto kong bigyan ka ng glory, gusto kong maluwalhati ka sa buhay ko, if you are that person, dadaan ka sa pagsubok. Kaya pag-usapan na natin ngayon, paano napagtagumpayan ni Abraham ang pagsubok. Number 6, Abraham trust God. Pinagkatiwalaan talaga ni Abraham ang Diyos. Marami pong mga tao na nagsasabi sila'y nagtitiwala, pero hindi naman po nila alam ang ibig sabihin ng nagtitiwala. May mga Kristiyano nagsasabing, nagtitiwala ako na gagawin ng Diyos ang pangako niya sa akin. Narinig ko yung mga promises, yung mga verses that promises things for me. At ako'y nagtitiwala sa Diyos. Katulad ng pastor? Of course, there's so many promises, pero ang pinaka madaling maunawaan, because this is a universal principle, ay yung the law of sowing and reaping, ang pagtatanim at pag-aani. Wala namang problema sa pagtitiwala. Lahat naman nagtitiwala. Madali namang magtiwala. Until nagtagal.
Kapag nagtagal na, dito na nagkakaroon ng kaunting problema. Si nagtitiwala ay hindi nakapareho ng dati kasi pumapasok na ang duda. Bakit ba tayo naiinip? Akala po ng iba, sila'y naiinip, akala ng iba, nagtatagal si Lord. Bakit naman nila inakalang nagtatagal si Lord? Kasi they depend it on their time frame. Idinepende nila ang mga bagay-bagay sa kanilang time frame, sa kanilang period of time, sa kanilang pananaw sa panahon. Hindi po ating time frame ang batayan. Yung sa Diyos. Kumikilos po ang Diyos sa time frame niya. Kaya hindi kailanman malilate si Lord. Bakit? Kasi He acts on His timeline. Kumikilos siya sa kanyang panahon. Late lang naman, ang akala mo lang naman nalilate si Lord kasi kumikilos ka sa panahon mo. Para bang nagbigay ka kay Lord ng time period? Lord, basta ngayon na Lord, hanggang isang linggo na lang Lord, ha? Iba si Abraham. Ang first opportunity po ni Abraham upang magtiwala sa Diyos ay nung sabihin ng Diyos na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ang problema po, si Abraham ay matanda na, ang kanyang asawang si Sarah ay matanda na. The promise was given when Abraham was 75 years old. At hindi lang po yon, baog ang kanyang asawa. Pero the promise was given when Abraham was 75 years old. Alam pa ninyo kung kailan dumating ang promise? After 25 years, when Abraham was 100 years old. Ikaw kaya naghintay ng 25 taon? Ay, naku naman. Napakatagal naman na yan. Hindi ko no. Kaya nga sabi ko sa iyo God will never be late. Totoo yun. He will never be late. Bakit? Kasi kumikilo siya sa time frame niya. Late lang naman kasi ikaw ay may pananaw na iyo. Hindi ko naman sinasabing 25 years ka maghihintay. Ang pinakita ko lamang dito, God was never late kahit 25 years naghintay si Abraham. Because late, ang meaning ng late ay yung hindi dumating sa panahong gusto mo. Ay ang problema, hindi naman nakilos si Lord sa panahon mo. Kumikilos siya sa panahon niya. Are you there? Ang nagtitiwala kay God ay hindi didiktahan siya kung kailan dapat. Kung nagtitiwala ka, huwag mo bibigyan si Lord ng ng deadline. Nagtitiwala ka kahit lumampas pa yan sa deadline mo o sa iyong target na date, kahit lumampas, doesn't matter, nagtitiwala ka Huwag mo bibigyan ng time period ang Diyos. Just keep on trusting. Kapag hindi nangyayari ang hinihingi, hindi ibig sabihin, late na si Lord. Anong ibig sabihin, Pastor? It means, binibigyan ka ni Lord ng opportunity na magtiwala. Dahil kung nandyan na, ba't ka pa magtitiwala? Nandyan na So as long as wala diyan, it is an opportunity na magtiwala kay Lord. At napakasarap naman magtiwala sa Panginoon. Kaya kung sinasabi mo, ako'y nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala, this is how it is done. Habang wala pa, walang duda, alam mo na gagawin ni Lord ang kanyang pangako dahil nagtitiwala ako. Sabihin mo, nagtitiwala ako sa Diyos. Tulad po ng season of sowing and reaping. Kindly say, season. Ito hindi na naunawa ng iba Sanay po tayo sa definite time. Magtatanim ng Oktubre o aanin ng Disyembre. Hanggang gayon, may definite time. Season is not a definite time. It is a period of time na hindi ikaw magpapasya kung kailan magsisimula o kailan matatapos, kundi si Lord. It is called season. So, kung wala pa ang iyong ani, just continue sowing or planting because you are still in the season of sowing. You are still in the season of planting.
Huwag kang maiinggit sa iba na nakita mo na umaani. Kasi sila'y nasa season of harvest. Yan pong mga season nagsisimula at natatapos. It's a period of time. It could be 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Yeah. A season of planting sa pananaw ng Diyos can go as long as that. Pero matatapos yan at papasok ang season of harvest. At pag ikaw na may pumasok sa season of harvest, it could go a very long, long way. Sabihin, magtatagal yan. Hindi yung, ay, harvest ako, tapos na. Magtatanim ulit. No. A season of harvest is also a period of time. Kaya di yan sunod-sunod ng ani. Kapatid, this is my point. Hanggat may lupa, seed time and harvest will remain. Yan ang sabi ng Genesis. Kaya huwag kang maiinip dahil ang ating dinadaanan ay season, hindi definite time. Meron akong narinig na nagtuturo, sabi niya, kami ay nasa season of harvest na. Bakit? Napakatagal na naming nagtanim, tanim, kaya kami harvest na. Yung iba naman, babago-bago pa lamang, inggit na, naiinip na, ay wala pa sila sa kalaghatian ng kanilang season of planting, season of sowing. Are you there? So, hanggat hindi dumadating si Ani, tuloy ang planting season. Nasa season ka ng pagtatanim. Are you there? Wala namang problema magtiwala sa Diyos, maliban pag ang nangyayari ay opposite ng inaasahan. Yan na. Malaman na kung nagtitiwala nga sa Panginoon. Ang nangyayari kabaligtaran ng inaasahan Pero iba po si Abraham. Ang second opportunity ni Abraham ng pagtitiwala sa Diyos ay nangyari noong pumayag siyang ihandog si Isaac sa Panginoon. Ihandog meaning patayin. Hindi siya naapektuhan ng pabago-bagong sitwasyon. Imagine, pangako si Isaac sa kanya, siya ay magiging ama ng maraming bansa at ang mga bansa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Kaya ibinigay sa kanya si Isaac, ito ang binhi, ito ang pagsisimulaan ng malaking bansa. And then na bagong sitwasyon, ang pagsisimula ng malaking bansa ay heto at pinapaalay ng Diyos at papatayin. Ano nangyari? Na bagong sitwasyon, opposite ng inaasahan ni Abraham. At dito po nagkakaroon ng problema ang mga Kristiyano, ang sabi sila ay nagtitiwala. Kapag ang nangyari ay opposite of their inaasahan. Kapatid, kung ikaw ay magtitiwala lamang kapag magandang nangyayari, ay anybody can do that. Ang pagtitiwala ay nasusubok kapag ang nangyayari ay hindi mo gusto. At doon, lalabas sa iyong salita, basta ako'y nagtitiwala. Period. Kaya naman po, ang iyong iisipin, hindi pa tapos hanggat hindi sinasabi ni God na tapos. Na? Pag yung medyo ikaw ay na-discourage, na-disappoint, na-frustrate, ang sasabihin mo, hindi pa tapos hanggat hindi sinasabi ng Diyos na tapos. At alam mo ba kung kailan tatapusin ng Diyos? May sabihin ko sa inyo. Pero si Abraham, hindi siya sa sitwasyon nagtiwala, kundi sa Diyos. Sa Diyos na bumabago ng sitwasyon. Ay, yung mga sitwasyon, huwag kang magpapadala dyan. Nagbabago yan. Ang bilis magbago ng mga pangyayari. Sino naniniwala na in one day, kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo? Napakabilis. Kaya huwag kang totoo magtitiwala sa mga nangyayari. It changes. Ang bilis magbago. Magtiwala ka sa Diyos na kayang baguhin ang sitwasyon. Are you there? So a situation opposite sa inaasahan mo is just, again, another opportunity to trust Him. O sino ang nagsasabing gusto kong pagtiwalaan ng Diyos? Ito yung paraan. Kapag nagtatagal o kapag ang nangyayari ay hindi ayon sa inaasahan mo, doon papasok ang, Lord, I trust you. Amen ba?
Bakit ang tindi-tindi ng pangako ng Diyos kay Abraham? Babasahin ko sa inyo ang pangako ng Diyos kay Abraham. Genesis 22:17 and 18. Tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat at makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang kaaway. Ibig sabihin, magtatagumpay ang bansang Israel. Verse 18, at sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Napakatindi ng pangako kay Abraham. It started with one man. Ang sasabihin, ikaw ay magiging bansa. Maraming tao sa bansa mo. At sa pamamagitan ng bansa mo, pagpapalain ang buong mundo. Imagine, promising that to a man na walang anak. Alam kong bakit? Kasi pag matindi ang pangako ng Diyos sa iyo, wala kang choice kundi magtiwala. Ito po ang aking point. Gustong-gusto ng Diyos na ikay magtiwala sa Kanya. At tanging paraan para ikay magtiwala, pangakuan ka ng bagay na hindi mo kayang gawin. Pangakuan ka ng bagay na kahit sa imagination na hindi mo alam na pwedeng mangyari. Wala kang option kundi magtiwala lang. That is why God is putting dreams and vision in your heart bigger than you can imagine. Why? Just for you to trust Him. Kaya kung meron ka diyang nilalagay si Lord sa puso mo malalaking bagay, para bang, paano ba bang yayari ito? Sobra naman. Ako gagal. Si Lord yun. Bakit? Kasi gusto kang dalhin ni Lord sa tayo na wala kang choice kundi magtiwala sa Kanya. Amen ba? Sinong naniniwala na the Lord will bring 10,000 people in this church? Paano natin pagkakasyahin? Nakakatuwa tayo mag-isip, Ang tanong, paano natin pagkakasyahin? Kaya kapag ka gano'n ang iyong dream, ang iyong vision, wala kang choice kundi magtiwala sa Diyos. Dahil kung ang iyong dream, Lord, marami pong salamat sa pinadala mong 200, hindi mo na kailangan ng magtiwala, hindi na kailangan. So number 7, what are the reasons kung bakit si Abraham ay nakapasa sa pagsubok? Again, I want to ask you, sinong gustong mapalapit sa Diyos? Sinong gustong meron kang, ikaw ay gamitin ng Diyos for His purpose, that you will reach heights, that even your family was not able to imagine, ang anak ko gagamitin ng ganon? Nang iyong mga kaklase, pag nakita ay mamamangha, siya, talaga? Number 7, Abraham glorifies God. Niluwalhati ng Diyos o niluluwalhati ni Abraham ang Diyos. Abraham knows the difference between him and God. Yung iba kasi hindi alam ang pagkakaiba. Ito ang difference between you or between Abraham and God. God is God, Abraham is not God. Hindi siya Diyos. Pastor, ano ka namang, anong revelation doon? Yung may alam ko? Mamaya. Nilalang lang tayo, hindi tayo Diyos. Alam ko yun. Kaya, God's interest should be above yours. God's interest should be above mine. Ang interest ng Diyos ay kailangang lampas kaysa sa aking interest. Bakit? Sinabi mo kaninang siya'y Diyos, ikaw hindi. Sinabi mo kaninang ang Diyos ang lumalang, hindi ikaw. Now that you know it, therefore, itong susunod, ang kanyang agenda, ang kanyang motibo, ang kanyang interest ay kailangang mas mataas, mas inuuna, mas priority kaysa sa iyo. Bakit? Dahil hindi ka Diyos. Maraming nag-akusa sa Diyos, marami na nag-akusa. Anong akusasyon? Lord, unfair ka. Bakit ako pinanganak na ganito? Bakit hindi mo ibinigay hinihingi ko? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Bakit? Lord, unfair ka.
Iba si Abraham. Si Abraham, nung sinabihan ng anghel, yung kaisa-isahan mong anak na si Isaac, ialay mo sa bundok ng Morita. Si Abraham hindi nagtanong, hindi nag-analyze, hindi pumunta sa mga advisors, hindi inakusahan ng Diyos. Walang tanong, walang paliwanag, walang atubili. Sa isip ni Abraham, kung ito ang gustong mangyari ng Diyos, then, mangyari. Pasensya na kayo sa aking mga salita, talagang sala yata sa pinag-aralan ng ano. Kung ito ang gusto mangyari ng Diyos, di mangyari. Bakit? Hindi ako Diyos, siya ang Diyos. Kita ninyo, doon lamang sa salitang siya ang Diyos, ikaw hindi, ang dami ng magaganap. Kung ito ang gusto mangyari ng Diyos, di mangyari. Ang hirap kasi sa atin, nilalabanan natin ang Diyos. Akala natin tayo ang Diyos. Okay, kapag ang pangako ng Diyos ay maganda, pero pagka medyo hindi mo type, Lord, di ba mahal mo ako? Ba't ka ganyan, Lord? Yan ba love? Di ba naunawaan mo ako? Di ba you care for me? Sabi ni Lord, yes, I do, but I am God. Minsan nagtataka tayo kung bakit nangyayari. May mga nangyayari na ang tanging reason ay maluwalhati siya. John 9 verse 2 and 3. Meron po kasing bulag. Tinanong si Jesus ng mga disciples. Basahin ko sa inyo. His disciples asked him, Rabbi or teacher, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Sino nagkasala? Ang kanyang magulang o siya, kaya siya ipinanganak na bulag? Tingnan po ninyo ang sagot ng Panginoong Jesus. Verse 3 ng John chapter 9. It says, neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Ito'y nangyari para sa kaluwalhatian ng Diyos. Grabe, ano? May mga pangyayari na ang tanging reason ay maluwalhati siya. Huwag na ka na magtanong, bakit? Kasi pag itong sinagot sa'yo, baka hindi mo tanggapin. Let's continue. Minsan naman nagtataka tayo kung bakit hindi nangyayari ang ating hinihiling. Ito po ay sa kadahilan ng kailangang may maganap muna na mas mahalaga kaysa ating hinihiling. Meron po bang mas mahalaga doon sa aking hinihiling? Talaga naman pong yun ay maganda. Yes. Merong laging mas mahalaga sa anuman mong hinihiling. At ano yon? Ang maganap, ang pagkalikha sa atin. Isaiah 43 verse 7. Bawat tinawag sa aking pangalan, sila na aking nilikha ay para sa aking kaluwalhatian. Oo, yung aking inanyuan. Oo, yung aking ginawa. Sino dito ang nilikha ng Diyos? Then, the verse says, ang purpose ng pagkalikha sa iyo ay luwalhatiin mo ang Diyos. So lahat ng hinihiling mo, bago pa maging importante yon, ito muna ang mas mahalaga. Kailangang may maganap muna na mas mahalaga kaysa hinihiling mo. God created us to glorify Himself. At dito po papasok ang mga katanungang ayaw itanong. Hindi naman pala ako mahalaga sa Diyos, di pala mahalaga sa Diyos ang kapakanan ko, di pala mahalaga sa Diyos ang welfare ko. Ang mahalaga lang sa Kanya ay ang Kanyang glory, ang Kanyang kaluwalhatian. Di naman pala ako mahalaga. Okay, sasagutin natin yan. Bago natin sagutin, gusto ko muna sabihin sa inyo. Una, dapat lang na maging mahalaga ang luwalhati ng Diyos. Bakit? This is the characteristic of God that separates Him from us. Ito ang katangian ng Diyos na naghihiwalay sa atin. Ito ang Diyos, all of us are here. Ang laki na nagse-separate. At ano yung katangian nagse-separate na yan? Ang Diyos ay maluwalhati, tayo'y hindi. Sinong nakita na
ang buwan. Yung pag binubuwan, yung pag full moon, ibig ko sabihin, di ba? Ano sabi ninyo? Ang liwanag, di ba? Kahit gabi ang liwanag. Pero you all know na ang buwan ay walang kanyang sariling liwanag. Ang buwan ay maliwanag kasi sinasalmin niya o nire-reflect niya ang liwanag ng, pasada na kayo, ng araw. Imagine kung ang buwan ay magmamalaki. Kaliwanag ko talaga, kaliwanag ko. Hindi niya alam, tinatalbugan lang siya ng liwanag ng araw. At marami pong tao'y ganon. Akala'y napakaganda, napakagaling, napakatalino, napakataas, lahat ng katangian. Napakapogi, napakaganda, napakahaba ng buhok, lahat na. Napakayaman, napakatangkad, lahat na. Hindi niya alam, itinatalbog lang niya ang katangian ng kaluwalhatian ng Diyos. Nire-reflect lang niya. And the sun that has its own light. Alam mo bang the scientist said that time will come, mawawala yung liwanag niyon? Mauubos yun. Yeah, but it will, sabi nila it will take long time. Kaya marami daw dead star yung mga namatay ng star. Our sun is a star. So yung merong ganong liwanag, nawawala rin pala. May sasabihin ako sa inyong liwanag o luwalhati na hindi mawawala. Ito yung kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya pagpunta po, sige, palapakan muna si Lord. Kaya there is a promise na pagpunta natin sa new heaven and new earth, wala nang araw doon kasi ang liwanag ng Diyos ang nagpapaliwanag sa buong universe. Ang luwalhati ng Diyos. Lahat ng mga nagkukunwaring maliwanag ay mawawala ang liwanag kasi dumating ang tunay na maluwalhati. Kaya ang Diyos ay mahalaga ang kaluwalhatian niya kasi He alone has it. Siya lang ang meron noon. At talagang siya'y maluwalhati. Kaya kung ginagawa niya ang mga bagay para sa kanyang kaluwalhatian, dapat lang. So, ano pang reason? Salamat at pinapahalagahan ng Diyos ang kanyang luwalhati. Why? Kasi po, ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili sa atin upang sambahin. Nilikha tayo upang sumamba, ibinigay naman ng Diyos ang kanyang sarili upang sambahin. Binigyan tayo ng karapat dapat sambahin. Imagine, alam ko namang ayaw mo rin nun Ayaw nating sumamba sa anumang kailangan pang ilawan. Ikaw ba'y sasamba doon sa kailangang lagyan ng LED lights ang palibot para lumiwanag? Na kung hindi mo lalagyan ng baterya, hindi liliwanag. O hindi mo ikakabit sa generator. Sasamba ka ba doon? Ayaw nating sumamba sa anumang kailangang bihisan para gumanda. Pupunta ka sa Divisoria, bibili ka ng mga tela, mga gamosa, mga kung ano-ano man, tatayin mo. Ilalagay mo, sabi mo, ay kaganda-ganda niya, di ba? Ayaw natin, di ba? Ayaw nating sumamba sa anumang kailangang buhatin para tumaas. Bakit? Kasi ang sinasamba natin ang pinakamataas sa lahat ng mataas, pinakamaganda sa lahat ng maganda, pinakamaliwanag sa lahat ng maliwanag, pinakamaluwalhati. And God had given Himself to us para sambahin natin. Kaya praise God at mahalaga sa Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Bakit? Kasi ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Dahil kung gaano siya kaluwalhati, it's for us. Salamat at ang aking sinasambay maluwalhati. Salamat at ako'y iniligtas ng Diyos. It's a freedom to serve and to worship a God na talagang dapat sambahin, karapat dapat sambahin. Ay nako, you are so blessed. Amen ba? Kaya kapag ka nagwa-worship, galingan na. Bakit? Ang iyong sinasamba ay tunay na Diyos. And third, salamat at sinabihan tayong i-display ang kanyang glory. Hindi ang atin. Simula po na magkasala si Adan at si Eva, ang mga tao po ay ayaw nang ipakita ang kadakilaan ng Diyos. Sa halip, ang gusto ay ipakita ang kanyang kadakilaan at ang gusto
ay ang kanyang pangalan ang mataas. If you will read the verse regarding the Tower of Babel, nung gumawa po sila ng Tower ni Babel or Babel, noon pong itinakita ng Diyos, may sinabi ang Diyos, tingnan mo sila, sila'y nagkaisa. Nagkaisa silang itaas ang kanilang pangalan. Yun po ang kasalanan. Ang mga tao ay nagkakaisa ng itaas ang kanilang kasalanan, ang kanilang pangalan. Samantalang nung nilikha ng Diyos ang tao, ang purpose niya, luwalhatiin ang lumikha. Itaas ang ngalan ng Diyos. Nung nagkasala, wala na. Sayayabang na natin. Sa gagaling na nating magkwento. Pakinggan mo yung isang nagkukwento, may lalabas noong siya ang bida. Maghintay-hintay ka lang. Yung magsisimula muna ng medyo neutral. Hangga, oo nga. Nung ako, yan na, papasok na. Bakit? Talaga, nung nagkasala ang tao, pumasok na yung ang pangalan niya ang itataas. Ay, wala sa akin yan. Kung hindi man siya, yung lolo ko, ay siya, mahaba ng kwentuhan yan, pagaling ka na ng lolo. Ang problema po, ano namang masama tao na, Lord, ano naman masama na ang tao ay itaas ang pangalan niya. Ito yon. Ang problema, walang tao ang kayang humawak ng kadakilaan. It does not look good on him. Hindi siya designed to carry the glory. Kung inyo nga mababasa noong itinatransfer nila yung Ark of the Covenant, where the presence of God is there, medyo napaibulang yung karwahe, may humawak kasi gusto niyang tulungan, ay namatay eh. Humawak lang yan ha. No man is designed to carry the glory. Hindi lamang it does not look good on us, we are not designed to do that. It will ruin us. Kaya ang bilin ng Diyos, for our sake, be humble. Binilinan tayo para sa kapakanan natin. Kung baba lang ha, be humble lang. Bakit? Hindi mo kaya i-display ang kadakilaan mo. Ako lamang ang meron noon. Kaya sabi ng John 8:50, maganda to, John 8:50, is it there? John 8:50. I seek not my own glory, but the glory of Him who sent me. Jesus talking. Sige, wala dyan. Now, kung mahalaga sa Diyos ay glory niya, ito na uli ang tanong na papasok. Tanong na ayaw ninyong itanong. Paano naman ang gusto ko? Paano naman yung akin? Siyempre, may gusto rin naman akong akin. Eh di lagi na lamang kanya. Paano naman yung gusto ko? Gusto ko rin namang sumikat. Gusto ko rin namang makilala. Gusto ko rin namang, Alam mo ba kung ba't mo gusto yan? Kasi nung hiningahan ka ng Diyos, nilagay ng Diyos ang katangian niya sa iyo. There is greatness in your heart. Kaya huwag kang magigilty kung medyo gusto mong umangat. It is the God thing in us. Hiningahan tayo eh. At sabi ng isa, paano ako? Di ba mahal naman niya ako? Okay, sagutin natin yan. Paano ang gusto ni Abraham? Gusto rin naman niyang magkaanak. Gusto rin, mahal, di ba mahal ng Diyos si Abraham? This is the answer. Of course. Of course. Pero bago pinanganak si Abraham para mahalin ng Diyos, may mas nauna ng motibo ang Diyos, kaya siya nilalang. At ano yon? Ang luwalhati ng Diyos. Mahal niya si Abraham, kaya luluwalhati ng Diyos ang kanyang pangalan kasabay ng kabutihan ni Abraham. Ulitin ko ha. Marami kayong nauunawaan kung bakit nangyayari itong nangyayari. Kung bakit late ang blessing. Kung bakit laging pag nadating ay yung last 2 minutes. Bakit kaya ganon? Mahal niya si Abraham, kaya luluwalhatiin ng Diyos ang kanyang pangalan kasabay ng kabutihan ni Abraham.
Ang ating pong kasiyahan ay kaduktong ng kanyang luwalhati. Again, balikan natin ang tanong, bakit hindi pa nangyayari ang hinihingi? Ito ang sagot. Kasi inaayos ni Lord na maganap ang hinihingi mo kasabay ng pagpapakita ng Diyos ng luwalhati niya. Kailangang maganap ang Kanya. Marami ang detalye. Ikaw, simpleng mag-isip, basta ibigay ang gusto kong, ito ang gusto ko. Simple. Ang Panginoon, He is so creative na bawat details ay gagamitin niya para luwalhatiin siya. Haven't you remember, nung pumapasok ang Panginoong Yesus sa Jerusalem, the triumphant entry, ang sabi sa kanya, pigilan mo ang mga tao na awitan ka, sumigaw para sa iyo. Ang sabi ng Panginoong Yesus, pag pinigilan ko sila, ang mga bato ang sisigaw. Anong ibig ko sabihin? All creation are designed to worship Him. Bakit? Sige, i-hit natin. Bakit malimit photo finish si God? Yung bang last minute bago dumating. Tinanong ako ni Pastor BJ, bakit nga po laging last minute? Actually, marami nang nagtanong noon. Sinong nakaranas ng mga last minute dumating? Yung hinihiling. Tingnan nyo, it happens to everyone. Kahit siguro sa mga nasa live stream, makaka-relate kayo. Marami kayong pagpapala, last minute dumating. Bakit ganon? Genesis 22:10 and 11. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, verse 11, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. Lord naman, ba't naman nung dumating ka, nakataas na ang punyal? Ba't naman hindi ka dumating nung naglalakad pa lang? Para naman yung tension naman, yung stress ay naiwasan. Isipin mo naman ang nararamdaman ng ama. Naku po, saan ko papatamaan ito? Ay, sana hindi na siya dumaan. Bakit naman last minute pa? Bakit inintay pang nakataas ang punyal bago magsalita ang anghel? Ito ang reason. Kasi kinukuha ng Lord ang bawat detalye upang pag ibinigay niyang hinihiling mo, matanggap ng Diyos ang pinakamataas na pwede na luwalhati para sa Kanya. Kaya kung wala pa, maghintay-hintay ka lang. Bakit? Kasi inaayos ni Lord ang mga detalye para pag dumating, mataas na luwalhati ang pumunta sa Panginoon. It is not about you. It is about Him. Hindi ang main purpose ng mga pangyayari sa buhay mo ay pagpalain ka. Akala kasi lagi natin ang main purpose na nangyayari, ito'y blessing. Secondary yon. Ang main purpose ay luwalhatiin siya, kaya malimit ay naghihintay ng pinakahinog na oras bago dumating ang hinihiling. You have to accept this. Pag mo na itong labanan, kailangang maluwalhati ang Diyos, period. Bakit? Doon sa sinimulan ko, dahil siya ay Diyos, ikaw ay hindi. Kailangan maluwalhati siya. You have to live with this. Kailangan tanggapin mo ito. Huwag mo itong lalabanan. Ito ang pagkalalang sa'yo. Ito ang reason kung bakit nilalang lahat tayo dito. To bring Him glory. Kaya let it be the target of your life. Let it be your purpose ng iyong buhay makapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Kaya anong sabi ng Bible? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kung ikay kakain, kung ikay iinom, ipinakita na yung pinaka-details, yung araw-araw mong ginagawa para kasama na doon ang lahat mong ginagawa. Whatever you do, do it for the glory of God. Why? Because that's the purpose of your life. Ang nangyayari sa iyo ay set up ng Diyos upang siya'y maluwalhati
At lahat yan ay magtatagni-tagni sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang layunin. I want to point this out. Magtatagni-tagni sa ikabubuti ng umiibig at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tinawag ka para kaninong layunin? Layunin ng Diyos. Anong layunin ng Diyos? Maluwalhati siya. Kung ang purpose mo'y maluwalhati siya, then tinawag ka ayon sa Kanyang layunin at lahat na nangyayari sa iyo'y pagtatagni-tagniin, pagdidikit-dikitin, pag-ayos-ayusin, lahat ng detalye para sa ikabubuti ng umiibig sa iyo. Therefore, sabay, mangyayari ang iyong kabutihan kasabay ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabay iyan. Kung hindi pa nangyayari, tinatagni-tagni pa. Inaayos-ayos pa. Ay nakita ko nung ginagawa yung ating daan diyan. Sinong dumaan na? Nasa sakyan. Ba't kayo dumaan? Di pa naman dapat daanan. Pwede na daw. Nakita ko yan. Nagsimula ayan ay nilagyan ng tambak. Matagal ang tambak dyan. Anong sumunod? Dumating ang grader. Kinayod ng grader. Yung tambak, binawasan. Gusto ko na ng semento, gusto ko ng daanan. Sa payak kong kaalaman, ang gusto ko'y daanan. Tawag ako kay Engineer Ruel. Narinig ka sa Engineer Ruel? O yan, Engineer Ruel ha? May mga gagawin pa tayo ha? Malakas yan kay kay Beth. Ang sumunod, ang dumating ay pison. Pison naman. Pinatag yung kanilang kinayod. Kung ako'y mamaya, dumating ang base course. Yung lupa na hindi malagkit. Ang dami namang ginagawa. Kailan dadaanan? Pwede nang daanan na rin. Sabi ko, pwede na. Tapos, akala ko'y okay na. May dumating na mga tao. Alam niyo ang ginawa? Nagsusukat pa. Nagsusukat pa. Ba't ka ayaw lagyan ng semento? Anong problema niyo? Semento lang ang kailangan ko. At pagkatapos, nilagyan nila ng porma. Mapoporma yung mga yan Nilagyan ng porma. Di kayo basta lang ilagay. Ano ka naman tagal? Nilalagyan pa ng tali para magpantay. Ilagay na lang nyo para wag umagos ang semento doon. Basta nyo ilagay. At tinibay. Alam mo, pag ang iyong kaalaman ay gusto mo'y mangyari na yung gusto mo, ay wala kang pakialam sa nangyayari. Bakit? Ang basta gusto ko semento na, gusto ko daanan na yan. At nung may forma na, mukha nang ang daan ito. Hindi pa pala tapos. Nilagyan pa ng bakal, nilagyan ng bakal. Pag nilalagyan ng bakal, hindi makita. Matatabunan din naman yan. Nilalagyan pa niyan. Ang gusto ko'y semento. Yun lang ang gusto ko, Lord, yun lang. At nung nilagyan ng bakal, okay na, may bakal na. Sabi ko kay Ruel, kailan dadating yung semento? Ay, dadating na ho yun. Alam mo ang ginawa? Yung bakal na ginawa nila, inalis. Ba't nyo inaalis? Ginawa na nga. Kasi dadaanan ng truck. Pag dinaanan ho ng truck, yan ho'y mayuyupi. Ay, kailangan ho yung alsen. Tapos doon ho magsisimula sa dulo. Tapos saka ho ilalagay. Kailangan ko lang isemento. Ano kang dami nyo sinasabi? Heto dumating na. Ay, tuwa-tuwa ako nung nilalagay. Nakita ko si Rodel, Allah. Kami mga porman doon. Kaya kami. Ayan palang mga sa gagaling. Alam mo, pag hindi pantay yung ayusin niya, ang tubig diyan ititigil. Kailangan ipadaos. Tingin ko okay Hindi, papagkayanan ninyo. At talagang, tapos, sabi ko, Ruel, okay na ha. Madadaan na sa linggo. Nako, pastor. Ano? Ay, napalagay ho yung 28 days. Sabi ko, 14 days 28 days yung napalagay. Anong ibig mo sabihin?
Hindi pa ho pwedeng daanan. Semento na semento na. Ayan ho'y malambot pa. Allah naman ay tingnan mo. Hindi kay katigas. Ayan ho'y malambot pa. Hindi pa pwedeng daanan. Alam mo, sa payak kong kaalaman, ang kailangan ko lang ay semento. Hindi ko alam, ang dami palang pangyayaring magtatagni-tagni, magdidikit-dikit para mangyari yon. Upang noong natapos na, lahat na makakakita, kaganda, kagaling ni Lord. Ay, kaganda naman. Naluwalhati ang Panginoon. Amen? Isipin ninyo, kat at dinaanan at nabasag. Naluwalhati ba ang Diyos? Sino ka naman niyan? Sino ang kontraktor niyan? Si Rowell ho. Kung nabasag yan, naluwalhati ba ang Diyos? Kaya yan nagtatagal, kaya 28 days ang ipinaghihintay para matigas. Para maluwalhati ang Diyos. At ang dadaan dyan, kagaling talaga ni Lord. Kaganda ng church natin. Kaya ang kabutihan mo ay laging kasabay ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya hindi pa nangyayari, inaayos pa ni Lord para tumanggap si Lord ng mataas na luwalhati. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pare, mare, cool ka lang, darating yon. Sa pahuli, sa ikabubuti mo pa rin yan. Kung ikay naghihintay, sa pahuli, sa ikabubuti mo pa rin yan. Alam mo, marami naman naghihintay Pero pwede ba, habang naghihintay ka, maghintay ka naman ng may dignidad? Dignidad na naman. Ano? Huwag naman yung, kailangan. Pwede bang maghintay ka ng may dignidad? Paano? I trust God. I know that God is in control. I know that God is sovereign. He will do what He wants. And I know that He loves me. He cares for me. Yan ang may dignidad. Hindi yung, ngayon na. Semento, dumating ka na. Hindi pwede. Sabi mo sa katabi mo, dignidad naman. Yan ha. Dalawa na ang paggagamitan nyo ng dignidad. Pag nagpaparinig at kapag inip na. Malimit tayo declare ng sunod-sunod na blessing. Amen ba? Lord, blessing pa more. Siguro isama mo ngayon, Lord, sunod na display of your glory. Lord, ipakita mo, sunod-sunod. Ipakita mo ang kagandahan mo, kaluwalhatian mo, kapangyarihan mo. Ipakita mo. Let your acts be displayed. Bakit? Kung iniibig mo ang Diyos, concern ka sa Kanyang glory. Kung iniibig mo ang Diyos, concern ka sa Kanyang glory. Kung iniibig mo ang sarili mo, concern ka sa gusto mo. Kaya, love God with all your hearts, with all your mind, with all your soul. What's the time? Ano pa ba? Okay pa ba? Okay. Meron pa akong 2 numbers. I-cut na muna natin, 7 minutes na lang. O sige, sa susunod na yung 2, kasi baka marami kayong marinig, malimutan ninyo. Pwede ba maanyayahan ng maestro? Maestro Paul? Pag may salmini mo kang maestro At sumama na rin ang mga maestra. There was a time ang tawag dati sa mga teachers ay maestra. Hanggang ngayon ka. Okay. You know what we can do now that we know na mahalaga sa Diyos ang kanyang luwalhati? Na tayo nilikha ng Diyos for His glory? Di ba sabi ko sa inyo, ay di ating ibigay ang luwalhating karapat-dapat niyang tanggapin. Nung pinipigilan nga ang mga tao ng pagsamba sa Panginoong Yesus, pagsigaw ng Hosana,
sabi ng Panginoong Yesus, ay siya ka. Pag pinigilan ko yan, bato ang sisigaw. Bato ang magsasabi ng Hosana. Ay napakahirap naman dito na ang sasambay tiles. Papayag kayo ang sumambay tiles. Bay hindi po. Ako po ay nilikha ng Diyos para luwalhatiin siya. Kaya ako ang sisigaw. Ako ang magwo-worship. So we are going to glorify our God with our worship because He deserved the worship. He alone is glorious. He alone deserves our praise and our worship. Come on, church, stand up. Lord, marami pong salamat at ibinigay mong sarili mo sa amin upang aming sambahin. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ang sinasamba namin tunay na Diyos. Thank you, Father God. Ayaw namin sumamba sa mga pipitsuging Diyos-Diyosan. Ayaw namin sumamba sa maliliit na Diyos. Thank you because you have given yourself. And Lord God, hayaan mo na ang iyong mga nilikha, ang putik na iyong hiningahan at naging buhay na kaluluwa, ay itaas ngayon ang pangalan ng kanyang nilikha. At sambahin ngayon ang pangalan ng Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa awitan kita. Aawitan kita, at pupurihin, sabihin mo, Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Yan lang, sige. Lord, I love you. Lord, I love you. Huwag kang titigil, huwag kang titigil. Lord, I love you. Huwag kang titigil, yan lang. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Awitan kita, kay buti mo.
once again. Pwede bang marinig ang mga lalaki? Aawitan kita. Aawitan. Kay buti mo. Mga babae, awitan mo ang Panginoon. Lahat na nagmamahal sa Diyos, awitan mo, Panginoon. Awitan kita at for the last time, give your worship to the King. Awitan kita at pupurihin. You deserve all praise. You deserve all worship. You deserve all honor. You alone are worthy. Glorious King, glorious God, you alone are worthy. We worship you. We worship you. In Jesus' name we pray. Yeah. Amen.